Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang action, horror film na tinatawag na Tag. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Zanjo Hillego, Charles Higana, Blue X Vibe, Joshua Mabanag, Dark Nero, F Block on Top, Najan Alaurin, Emily De Pedro, Prinlax Abuso, Bea Roca from Bacolod, Brian Obilo from Pampanga, Jaymar Lutre from Puoklibis Up Campus Quezon City, RTG at JTB from Bulihan Silang. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang nagsisimula ang kwento, makikita natin ang dalawang bus na bumibiyahe sa kalsada, parehong pan ng mga babaeng estudyante papunta sa klase. Sa isa sa mga bus ay may isang dalaga na ang pangalan ay Mitsuko. Siya ay kakaiba kumpara sa iba, may kakaibang dating at tahimik na nakasulat sa kanyang notebook. Biglang tinukso siya ng kanyang mga kaibigan, palagi ka na lang ba nagsusulat? Ano ba ang napapala mo dyan sa kaka-notes mo? Tingnan mo sila, nagsasaya lahat, sumama ka naman sa amin. Habang sinasabi nila ito, isa sa kanyang mga kaibigan biglang inagaw ang notebook niya, dahilan para mahulog ang kanyang ballpen sa sahig. Yumuko si Mitsuko para pulutin ang ballpen, at doon biglang may nakakatakot na nangyari. Mula sa kung saan, isang napakalakas na puwersa ang dumaan at pinunit ang dalawang bus kasama lahat ng mga estudyante sa loob. Napakakarumal-dumal ng eksena dahil lahat sila ay napilad sa gitna sa isang iglap. Pagtayo ni Mitsuko, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi siya makapaniwala. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil nakayuko siya para pulutin ang ballpen. Sa sobrang takot, mabilis siyang bumaba ng bus at nagsimulang tumakbo. Doon na ipinakita na ang bagay na pumuputol sa lahat ay hindi isang nakikitang bagay kundi ang mismong hangin. Sinimulan siyang habulin ng hangin kaya tumakbo si Mitsuko ng mabilis, humihingi ng saklolo habang sumisigaw. Habang tumatakbo siya, nakita niya ang apat na babae sa unahan. Sumigaw siya at sinabihan silang yumoko pero huli na ang lahat. Dumaan ang hangin at pinilas din sila sa gitna, pero nagawa niyang iligtas ang isa sa kanila. Pagkatapos nito, nakakita sila ng iba pang mga babae na nagbibisikleta sa malapit. Sinubukan nilang babalaan at iligtas ang mga ito pero hindi rin sila pinaligtas ng hangin. Walang awa nitong hiniwa ang mga nagbibisikleta. Nakakalungkot dahil pati ang babaeng nailigtas ni Mitsuko kanina ay naputol din sa gitna. Dahil dito, lalo pang natakot si Mitsuko at tumakbo siya ng walang direksyon, hindi alam kung saan pupunta. Nang makarating siya sa isang ilog, nanlumo siya sa nakita, pan ito ng mga bangkay. Malinaw na ang di nakikitang puwersa, ang hangin, ay pinatay na silang lahat. Sa sobrang takot at pagkagimbal, kinuha ni Mitsuko ang damit mula sa isa sa mga patay na katawan at nagpalit siya ng suot. Pagkatapos, nagpatuloy siyang maglakad hanggang sa makarating siya sa eskwelahan. Pagdating niya doon, pan ito ng mga babaeng estudyante na parang walang nangyari. Habang sinusubukang intindihin ni Mitsuko ang lahat ng nangyari, isang babae ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Kumusta ka?" Ang babaeng ito ay si Aki, ang matalik na kaibigan ni Mitsuko. Pero dahil nasa pagkabigla pa rin siya, nagtanong si Mitsuko, "Ikaw ba talaga ang matalik kong kaibigan?" Hindi niya maunawaan ang nangyayari at halatang traumado siya sa mga nakita niya. Sa puntong ito, ipinakita na si Mitsuko at Aki ay may napakalalim na koneksyon at talagang mahalaga sila sa isa't isa. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid, dahilan para matakot ng husto si Mitsuko. Tumakbo siya papasok ng gusali para magtago, naiwan si Aki na nagtataka. Sinundan siya ni Aki at tinanong, "Bakit ka nanginginig? Bakit ka natatakot? Ano ba ang nangyari sa'yo?" Dito na ikinwento ni Mitsuko ang lahat kung paano biglang lumitaw ang isang malakas na hangin at pinatay lahat ng estudyante sa paaralan, hiniwa silang lahat sa gitna. Nang marinig ito, sinubukan siyang pakalmayan ni Aki. Dinala niya si Mitsuko sa bintana, inilabas ang kamay at sinabi, "Tingnan mo, hangin lang yan, wala nang iba." Pagkatapos nito, nagpa siya si Aki na lakawan ang klase at isinama ang dalawa niyang kaibigan na sina Tai at Sura para ipatupad ang plano. Nang palabas na sila ng silid, dumating ang guro at sinubukang pigilan sila. Pero hindi sila nakinig at tumakbo palabas ng paaralan hanggang sa makarating sila sa isang lawa sa loob ng kagubatan. Sa tabi ng lawa, ikinwento ni Aki ang nangyari kay Mitsuko kina Tai at Sura. Nang marinig ito, sinabi ni Sura na posible nga ang sinabi ni Mitsuko na baka nasa ibang universo siya. Ipinaliwanag niya na mayroong walang katapusang alternate realities. Para ipakita ito, pumulot si Sura ng bato at inihagis sa lawa.
lawa. Sabi niya, sa mundong ito, inihagis ko ang bato sa lawa. Pero sa ibang universo, baka hindi ko ito ginawa. Biglang may lumabas na napakalaking buwaya mula sa lawa at nilamon si Tai. Ngunit ilang sandali lang, muling lumitaw si Tai na parang walang nangyari. Ipinaliwanag ni Sura na sa ibang universo, nilamon nga ni buwaya si Tai, pero sa mundong ito, ligtas siya. Sa tabi ng lawa, nakakita sila ng kama. Nagsimula silang maglaro ng mga unan mula sa kama. Dito napansin ni Mitsuko ang dalawang babae na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Ang isa ay nakasuot ng damit pangkasal. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bigla silang nawala na parang bula. Sinabi ni Sura, nakatalaga na ang kapalaran natin. Pero kung gusto mong baguhin ang tadhana mo, kailangan mong gumawa ng isang bagay na imposible sa ibang universo. Pagkatapos nito, bumalik sila sa paaralan. Maya-maya, nagsimula na ulit ang klase. Habang nakaupo si Mitsuko, napansin niyang may unan na nakalagay sa tabi ng kanyang upuan. Yumuko siya para pulutin ito. Biglang inilabas ng guro ang isang minigun at pinagbababaril ang lahat ng estudyante sa loob ng silid. Nagulat siya sa nakita, lahat ng kaklase niya, pati si Aki, ay patay na. Lumapit ang guro kay Mitsuko at sinabing, ang tapang mong laktawan ang klase ko. Handa ka na bang mamatay ngayon? Sa sandaling iyon, dumating si Tai at Sura para iligtas si Mitsuko at tinulungan siyang makatakas. Pero bago pa sila makatakbo, lumitaw ang isa pang guro at binaril si Tai at Sura, dahilan para mamatay sila agad. Ngayon, tumakbo si Mitsuko kasama ang mga natitirang estudyante palabas ng gusali para makalayo sa kaguluhan. Patuloy pa rin ang mga guro sa walang habas na pamamaril sa kanila. Sa awa ng Diyos, nakalabas si Mitsuko at ilang babae mula sa school compound. Habang tumatakbo, biglang nadapa si Mitsuko at bumagsak. Sa eksaktong sandaling iyon, muling dumating ang malakas na hangin at pinilas ang natitirang mga babae, pinatay silang lahat. Ngayon, si Mitsuko na lang ang natirang buhay. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa istasyon ng pulis sa bayan. Doon nakasalubong niya ang isang babaeng pulis at ikinwento ang lahat ng nangyari. Pero ngumiti lang ang babaeng pulis at nagtanong, bakit naka-school uniform ka pa? Paulit-ulit din siyang tinatawag na na lalong ikinagulo ng isip ni Mitsuko. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatawag sa ibang pangalan. Napansin ng pulis ang pagkalito niya at sinabi, tumingin ka sa salamin. Nang tumingin si Mitsuko sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata, iba na ang itsura niya. Sinabi ng pulis, magsisimula na ang reception. Pagkatapos nito, isinakay si Mitsuko o ngayon si sa kotse ng pulis para dalhin siya sa kung saan. Dito nalaman na si ay ikakasal na pala. Habang papunta sila sa venue, lahat ng tao sa daan ay bumabati at binabati siya. Pagdating nila sa reception hall, nakita ni Mitsuko si Aki na naroon din. Mabilis siyang lumapit kay Aki at nagtanong, ano ba itong nangyayari? Ano lahat ng ito? Bumulong si Aki sa kanya, manahimik ka. May kumokontrol sa atin ngayon. Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko, tutulungan kitang makatakas. Tumanggaw si Mitsuko at sinabing, sige. Tinulungan ni Aki si Mitsuko na magbihis ng wedding dress. Pero maya-maya, pumasok ang ilang babae sa silid at tinukso siya. Dahil dito, naubusan ng pasensya si Aki at pinatay ang mga babae isa-isa. Bago sila pumunta sa seremonya, binigyan ni Aki si Mitsuko ng sirang bote na may matalim na gilid. Pagdating nila sa altar, laking gulat ni Mitsuko nang makita na imbes na groom, isang kabaong ang nakatayo doon. Sa loob nito ay may taong nakasuot ng malaking maskara ng baboy. Napasigaw si Mitsuko sa takot pero bigla niyang naalala ang sirang bote na ibinigay ni Aki. Ginamit niya ito para atakihin ang taong nasa loob ng kabaong, dahilan para magkagulo sa buong venue. Nagpanik ang mga tao at nagsitakbuhan. Sinamantala ni Mitsuko at Aki ang pagkakataon para tumakas. Pero biglang lumitaw ang dalawang babae para pigilan sila, ang parehong mga guro na nakita nila sa paaralan. Nakipaglaban sila at sa huli ay nagtagumpay silang makatakas. Sa labas, nagpasya silang maghiwalay ng takbuhan para hindi sila parehong mahuli. Habang tumatakbo si Mitsuko, napansin niya ang sarili niya sa salamin at laking gulat niya na nagbago na naman ang kanyang anyo. Nakasuot na siya ngayon ng marathon dress. Bago pa man siya makapag-isip, lumapit ang isa pang babae at tinawag siyang Aomi. Doon niya napagtanto na isa na siyang marathon runner at kasali siya sa karera. Dahil dito, nagsimulang tumakbo si Mitsuko o si Aomi. Habang tumatakbo, nakita niya ang mga kaibigan niyang sina Tai at Sura na matagal nang patay mula sa nangyari sa paaralan. Sa sandaling iyon, dumating din si Aki na tumatakbo papunta sa kanya. Mas gamaan ang loob ni Mitsuko nang makita si Aki. Pero biglang napansin nila ang isang lalaking nakasuot ng pig mask at ang dalawang guro na humahabol sa kanila. Sinabi ni Sura kay Mitsuko, kailangan mong makaalis sa mundong ito kahit ano paman. Sumigaw si Aki at sinabi, dumaan ka sa bakod para makatakas. Habang tumatakbo si Mitsuko, nakarating siya sa isang lugar na parang kuweba at
liblib na lugar. Doon nakita niya ang maraming estudyanteng nakasuot din ng school uniform. Isa sa mga babae ang biglang umatake sa kanya at sinabing, kapag may nabuhay, dapat mamatay tayong lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Aki at pinatay ang babaeng umatake, saka hinayla si Mitsuko papasok ng kuweba. Sa loob, sinabi ni Aki kay Mitsuko na isigaw ang kanyang pangalan ng malakas. Sinunod ito ni Mitsuko at paulit-ulit na isinigaw ang kanyang pangalan. Ilang sandali pa, bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo. Pagkatapos nito, ipinakita ni Aki ang cable na nakakabit sa kanyang kamay at sinabi kay Mitsuko, hilahin mo ang cable para makaalis ako sa mundong ito. Ngunit tumanggi si Mitsuko dahil natatakot siyang kapag hinayla niya ito, maaaring mamatay ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito, pinilit siya ni Aki at sinabi, ang mundong kinalalagyan natin ngayon ay isang kathang-isip na mundo. Hindi ito totoo. Mayroong nagdala sa atin dito at patuloy silang papatay ng mga tao hanggat hindi mo binabago ang lahat dahil ikaw ang pangunahing karakter. Kapag hinayla mo ang cable, makakabalik ako sa totoong mundo at makakarating ka sa huling yugto. Nang marinig ito, hinayla ni Mitsuko ang cable mula sa kamay ni Aki. Pagkahila niya, biglang nahati sa dalawa ang katawan ni Aki. Sa oras na iyon, biglang bumukas ang isang pintuan. Pumasok si Mitsuko at napunta siya sa isang mundo na puro lalaki lamang. Ang mundong ito ay fan ng mga lalaking nag-e-enjoy na naglalaro ng isang marahas na 3D survival horror video game na tinatawag na Tag. Sa larong ito, sina Mitsuko, ko, at ako ang mga karakter na maaaring laruin. Pati mga poster nila ay nakasabit. Nanlaki ang mga mata ni Mitsuko sa nakita at napahinto sa sobrang pagkabigla. Biglang may isang batang lalaki na lumapit sa kanya at sinabi, galing ka sa hinaharap. Nang marinig ito, nawalan ng malay si Mitsuko. Ilang sandali pa, nagising siya at napunta sa isang lugar kung saan maraming babae ang nakalagay sa mga kahon na parang mannequin. Naglakad siya ng kaunti at nakita ang isang matandang lalaki na naglalaro ng parehong laro kung saan siya ang pangunahing karakter. At sa laro, nakita niyang matagumpay niyang nalagpasan ang iba't ibang pagsubok. Nang makita si Mitsuko, sinabi ng matanda, ako ang lumikha ng larong ito. Nasa hinaharap ka ngayon. 150 taon ang nakalipas. Isa akong estudyante na nakasama mo at nagkaroon ako ng damdamin para sa'yo. Nang mamatay ka, kinuha ko ang DNA mo at ng mga kaibigan mo para makagawa ng mga clone ninyo at magamit kayo sa aking 3D na laro. Dito nakita ni Mitsuko ang full-size na 3D model niya at ng kanyang mga kaibigan, dahilan para lalo siyang mabigla. Biglang dumating ang isang batang lalaki, ang mas batang bersyon ng matandang nakita niya kanina sa mundo ng mga lalaki. Hinubad ng bata ang kanyang damit at humiga sa kama, sabay sabing, halika dito at sumama ka sa akin. Sinabi naman ng matanda kay Mitsuko na ang huling yugto ng laro ay ang pagtulog niya sa kama kasama ang batang bersyon nito. Ipinaliwanag ng matanda na ito ang matagal na niyang pinapangarap na matupad. Lumapit si Mitsuko sa kama ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Sura tungkol sa pagbabago ng kapalaran, na kung gusto mong baguhin ang iyong tadhana, dapat kang gumawa ng bagay na imposibleng mangyari sa ibang universo. Dahil dito, bigla niyang inatake ang batang lalaki at sinakal ito. Pagkatapos, kinuha niya ang tungkod ng matanda at itinarak ito sa kanyang sariling tiyan, dahilan para mamatay siya. Nabigla ang matanda sa ginawa ni Mitsuko. Hindi niya inakalang gagawin niya ito dahil hindi ito bahagi ng laro. Ang ginawa ni Mitsuko ang nagbago ng kanyang kapalaran. Makikita natin siyang sabay-sabay na tinatapos ang kanyang buhay sa simula ng 3 yugto ng laro, sa boss, sa kasalan, at sa marathon, bago pa man magsimula ang lahat. Sa huli, makikita si Mitsuko na naglalakad sa isang lugar na natatakpan ng nyebe. Sa sandaling ito, napagtanto niya na tapos na ang lahat at siya ay nasa totoong mundo na. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.